isang announcement, labas kayo lahat sa kalsada. Lahat kayo, milyon-milyon. Lumabas kayo. Tapos to. Yun nga. Ang problema, panay salita eh. Yun lang, yun nga. Panay salita ang tao eh. Parang balikan lang ba? Parang pinubuyo ng mga ibang vloggers. What is holding Duterte to stand up? Tapusin to. Dito si Duterte. Si Digong, huwag na si Sara. Si Digong na lang. Kasi si VP Sara, in fairness, no, she's the Vice President. If she moves, pangit eh. Pangit. Vice President siya naman. May delikadesa yung tao eh. Kahit anong gawin niya, may delikadesa yung Vice President, no? For the record, I want to speak for the record na gano'n. Now, okay, si Digong. Yan, exciting si Digong eh. Pag tumindi. Alam niyo ba itong si Digong, isang salita niya, tapos na to? Oo. Isang salita lang. Pag sinabi ni Digong, go, na lumabas, ako mismo, mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya. Tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya. No? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe ka rin kayo, sa kanya. No? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino eh. He's out na imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po, itutuloy natin yung ating vlog patungkol dito sa ating kwentuhan naming dalawa ni Sir Dado sa kanyang tahanan. At dito ay matutunghayan nyo ay ang patungkol sa itong mga sinasabing resolution number 10. At matutunghayan nyo rin dito ay ang patungkol sa mga natatanggap ng bawat isang kongresista. At dito rin matutunghayan nyo rin kung ano tong sinasabing people power na. Yun naman po hindi naman po pwede pa yun. Kumbaga, matuto na tayo sa nakaraan na nag-people power, pero ano nangyari? 38 years. Sabi nga ni Sir Dado, 38 years, hindi na tayo natuto. Ganun pa rin. So, humanap tayo ng ibang paraan para masolusyonan yung mga hinaing ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. At dito rin sa video ito na continuation from COMELEC, dito matutunghayan nyo rin kung ano yung iba't ibang pwedeng maging solusyon patungkol dito sa mga nararanasan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, simulan na po natin. At kayo na po ang mag-analisa kung ano yung aming napagkwentuhan together with Sir Dato, si retired Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, bago po ang lahat, ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ito na po, ang ating magiting na si Sir Dado ng Pinoy Survivor.
Ang daling mabola. Wala. And then, you might see, kung matuloy 2025 election, you will see Senator Aimee. Kung matuloy 2028, you might see BP Aimee. Pero pwede rin BP Tulfo. Makakalimutan ng tao si Tulfo na Ako naman, sa nakikita ko kasi ngayon, galit kay Senator Aimee, naglalabasan, abat na mga tagal, lumalabas yung maling ginagawa nila. Kagaya nung, bakit siya nga naman pipiro ng electronic signature? Siya pala, isa doon sa umayon, doon sa tinatawag na budget, yung mga insertion na yan. Siyempre, pinatunayan ngayon yung isang congressista. Pinirmahan mo rin ito. Anong kami lang? Mga kababayan, ang sa akin lang napakasimple. In the absence of data or information or actual na knowledge dun sa nangyayari, no? Hindi natin alam yung what's transpiring between Aimee and Digong o kaya Sara, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam yung Aimee and kapatid niya, BBM, or Aimee, yung kapwa senators niya or congressman, etc. Sa akin, in the absence of all that, what was said, simple lang sa akin. Member sila ng Senate ngayon, Resolution 10. Lahat sila, may problema. Lahat sila. Senators at saka congressmen, lahat sila may problema. Simple lang ang standard ko. Hindi nyo kinwestiyon ang Senate Resolution number 10. number 10. Joint Resolution number 10. May problema kayo sa taong bayan. Lahat sila. So, malungkot ako na si Bato o kaya si Bongo, si Robin, lahat sila. Excuse me. Sayang. Lahat sila may problema sa akin. I cannot trust them inyo. Sorry sa inyo. I cannot Excuse me, kayo dapat ang nagde-defend sa mga tao. Pero, Resolution 10 simple. Dami pinag-usapan. Wala. Doon lumalabas na kinaya ng sistema, kaya nga ayaw maging senador. Kung kaya si Tulfo, inimbestigahan niya PCSO. Yun nga, isa pa yun. What happened? Wala. Kaya nga, again, in the absence of ano ba nangyari, meron bang 1 billion na sinasabi na kaya yung 400M na sinasabi ko naman? Doon sa isa. Well, hindi natin alam. We have no proof. Di ba? Pero, again, bottom line, member kayo na Senate ngayon. Resolution 10. Yun nga. Yun lang, hindi nyo ayusin. Di ba? Isang question. Every month, liquidation na walang resibo. And for me, opensyon. Opensyon sa akin. Sasabihin nila sila honorable, majestic. Magkano natatanggap? Alam mo ba magkano natatanggap ng isang senator sa kada buwan? 200 million. Hindi, isang buwan. Isang buwan ba? Isang buwan, magkano? Much sa senator receive in 1 month. Meron bang 20M? 40M? Wala. Ha? Wala. 10M? Yung sweldo nila? Lahat. MOE. 300,000 sweldo. 300,000 sweldo. MOE. Yung MOE, resibo nga. Walang resibo Wala. May extraordinary pa. Di ba may lumilitaw pang extraordinary? Oo nga paano? Nalaman ko lang yun kaya Tony Harry Roque. Puta, may extraordinary pa pala sila. Imagine, ang daming ang daming ng pera. Pahingi. Ang masakit doon, hypothetically, meron kang 10M in a month, in a year, 120 million. Wala pa doon yung mga ibang benefits, tama? 120 million. 6 na taon, magkano? 120 times 6. 6 times 2, 12, 6 times 1, 6, 7. 720 million. Tapos tatakbo ka, second term. Almost 1 billion. O then may 1 billion ka. Oo. Nako. Kaya nga,
yung pangalawang takbo mo maganda. Kasi kilala ka na eh. Mm. Hindi mo na kailangan gumastos ng gano'ng kalaki. At marami pang mag-donate doon. Yung mga donation niya. Kaya, kasi nakukuha nila yung paglabi sa'yo eh. So, magkano na ngayon yung... Kaya nga eh. Tapos ang daming tumatakbo. Kaya nga yung lintik na yan talaga. Eh, paano mo ayusin yun? Wala. Nakakalungkot na bansa. Yun. Kaya nga, hindi pwede na people power na now. Hindi. It will not prosper, manalo man ng people power now, and you still don't know what is happening and what is the problem, and more, what is the solution. You may know the problem, but you don't know the solution. May mga nag-comment sa akin sa vlog ko, hindi mo naman alam yung solusyon eh. Ginanon ako. Dinilit ko. Ikago. Mga Pilipinong gago eh. Nagmamarunong-runungan na hindi wala nang nakalam. Kaya nga eh, yun ang hirap sa atin eh. Yun nga, gumawa din kayo ng vlog kung alam niyo yung solusyon, o kontra lang kayo, mag-vlog din kayo. Hindi yung magsisingit kayo, magko-comment kayo, pretending to know, alam ninyo lahat. Eh wala naman kami sinasabi na alam namin lahat. Sinasabi lang namin na pag-usapan namin, ano ba yung problema talaga? Ano ba yung solusyon? Na hindi nga namin sinasuggest na gawin yung solusyon. Para sa amin, yun yung pananaw namin, yun ang solusyon. Kami nagsusuri. Walang mangyayari sa Pilipinas naman talaga pagka ganyan tayong watak-watak na kanya-kanya tayo. Pero I think yung mga ganong tao, mga pakawalayan. Pakawalayan. Eh yun nga, ganun pa rin. Nagugulo. When you have Filipinos na gano'n ng ugali, gano'n ng utak, eh talagang walang... Ang sarap pagpapatayin lahat ng mga yan. Kasi, kung tayo nag-iisip at gano'n ang magiging pananaw, hindi gano'n ang mga pangkaraniwang mga Pilipino. Wala ka namang alam. Yun, ang sa aking sariling analisa doon, pakawala yun. Meron nga dyan, may nag-comment pa sa akin dati eh. Oh, kapitan ka. Oh, ba't ngayon ka lang nagsasalita? Anong ginawa mo? Sabi mo, tanda ka na, gano'n. Tapos anong ginawa mo noon? Ba't hanggang ngayon tahimik ka pa? Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Eh, gago ka pala eh. Eh, sa kayo mo gusto magsalita. Bakit? Meron bang sinabi sa batas natin na as early as 20 years old, 30 years old, magsalita ka? Gago! Sira ulo mga ano eh, di ba? Kaya nga, mga bayaran kasi, and now, you know yung mga bayaran ano, at lalo na kayo sa government, what makes people think the kind of people you are in government when you destroy the moral fiber of society, of people. Nag-aaway yung magkapamilya, nag-aaway mga magkakaibigan, nag-aaway yung magkakapwa-vlogger, no? Because nagbabayad kayo para siraan yung kapwa. Anong klase kayong mga tao? Mga wala kayong utang na loob, mga wala kayong ano. And then, you are, sheer evil na mga tao. Kaya, good luck sa inyo, mamamatay kayo. Talaga. Ako, alam ko sa langit ako pupunta. Sure ako na sa langit tayo pupunta. Pero itong mga walang yan to, ay good luck sa inyo. I'm so happy na that gives me comfort knowing na kayong mga walang ya sa gobyerno, you will burn 1,000 years sa lake of fire, and that's not even hell. Not even an eternity of suffering. Eh, candidate kayo kasi 1,000 years of hell, na kayo, yung lake of fire. Kasama niyo si Satanas. Pero I am so it is so comforting to think na itong mga walang yang to, that causes so much damage sa country natin, so much anxiety, stress sa ating mga kababayan.
you will all suffer 1,000 years. They're burning, but you do not die. Happy ako doon. Kasi ganun ka-just ang langit eh. Kaya tayo, Langoy lang kayo sa Lake of Fire. Panoorin namin kayo. Ang hirap nun, ang hirap nun. Panoorin namin kayo. Kaya nga yung mga, ano dyan, yung akala ninyo na walang kamatayan kayo, yung akala ninyo forever kayo, ay nako, good luck sa inyo. Marunong ang langit. Ay nako, hindi kayo natakot sa akin, matakot kayo sa langit. Pero sinasabi ko na nga eh, ako yung anghel ng galing sa langit na nagkatawang tao lang ako. Eh, yung nakatawang tao pa nga, masyadong malaki. Double XL. Naalala ko tuloy yung sabi mo. Tapos ang gusto ko na ng katawan, nahanap ko yung bata-bata pa eh. Binigay sa akin, senior. Walang yan naman. Paano na ako mag-manchichicks? Senior na eh. Kidding aside. Mga ganun nga, i-neutralize lang namin yung ano nga eh. Malay mo nga naman, I am an angel. Na nag-bring about ng ano. Sinasabihan kayo, you repent. Naka 60. Nag-ano ka ba? Nag-iipon ka ng pagkain? Oo. Ako naka 60 days, 60 weeks na ako. Matigas challenge. Kaya 60 weeks. lang ako noon. So, ano ba yun? Bukas. 3 months pa lang. Bukas 61 weeks na ako. 12 weeks pa lang ako. So, yun. Pakunti-kunti. Bibili na nga ako ngayon ng ano eh, ng yung container na para sa bigas. Yung mga urukan na malalaki. Tapos bibili na ako ng gulpihan. Wala na eh. Hindi ko na mahintay yung bigas na mag-20 eh. Baka bigla kasi mawala yung magmahal pa kaya dahil sa drought. Kaya yun, sako-sako na yung bibiling ko at itatago ko. Kailangan ko siya 18 eh. Weekly kasi yung 3 dilata. Oo. 3 dilata. Kasi weekly ganun. Yun nga, kaya sa amin, mga 500 pesos isang linggo. Pero kung wala na, 300, okay na yun. Weekly, 300 gastos mo. Isipin mo na lang kung ano yung... Ang mahal yung ano eh. Ang mahal yung mga maling, yung mga mahal, sandaan eh. Sandaan. Tsaka... Biggahin na yun. 112, 107 yata, yung Liberty yung pinakamura yata. Seb 982 ba yun? 78, gano'n. 80 plus. Luncheon meat. Yung luncheon meat. May chicken, may pork. Mahal eh. Mas mahal ngayon yung spam. Paborito ko naman. Ay, mahal yun. Ay, ano naman, mahalat. Yung pinakain mo dun sa, nasa Mindanao, spam. Alala mo yun? Yung video. Yung video. Yung video ano yun. Sa Rebelde, mamamatay rin pala po. Sayang yun eh. Kaya napakakain mo yung spam. Doon ko nasubukan yung sipa-sipain kay ulo, patay na eh. Oh, boy! Gising ka, gising! Yung pala wala. Patay na eh. Sa puso tinamaan eh. Mga baliktad doon, yung ipon, matigas challenge. Kaya lang ako, 6 weeks pa lang ako. Ano lang, kasi... At 12 weeks pa lang, 3 months. Ang tingin ko safe kayo basta makapag-ipon ka ng 1 year. Ang 1 year ngayon, 2024, wala pang gera yan. 2025 medyo. Hanggang 2027. So, the moment na makompleto mo, tuloy lang. Tuloy. And then, kainin mo na yung mga nag-expire. Or pamigay mo. Kasi you are in a position na marami ng pagkain. Pero di porke expire na. Pwede pa yon, good for another few months. Kasi pag sinabi naman expired na, pwede pang after mga safe yata 3 months, 6 to 6 months. Pero okay lang yun kasi 3 years naman yung yung validity, yung expiration. That's why kaya nga staggered para yung kukunin mo ngayon 2024 plus 3 years. So 25, 26, 27. February 2027. Ganon. So, magkagera na kunwari ng 2025, 26. Depende, hindi natin alam. Siya nga pala yung na ngayon, nilulusob na ngayon yung Hezbollah, di ba? Yung nagkakagulo na ngayon yung US laban sa Iran, nagtatakutan sila, ayaw sila magtakutan.
Ang basta sa atin, ang concern natin is mag-weekend ng gusto ang US at itong China at US magpormahan dito sa West Philippine Sea. Now, again, tayo, iniisip natin, yung sa atin, mangyayari yung EDSA 1, EDSA 2, repeat, di ba? Ganon din yung Pearl Harbor, repeat. Kasi upakan ng China ang US. Kasi pag dinipit ng US ang China, yung lifeline niya, which is yung West Philippine Sea, South China Sea, naharang yung mga raw materials papunta sa China. Magalit China. That's why it's building enough ng Navy at saka ng Air Force and missiles enough to challenge US. In the event that magkaroon ng ganon, Pearl Harbor. Upakan niya ngayon yung bases. Problema, yung Pearl Harbor, dati malayo. Ngayon, nandun pa rin yung Pearl Harbor, pinorward ng Amerikano, natuto Amerikano, para hindi na maging Pearl Harbor. Nagkaroon ngayon ng first island chain ng depensa. Kasama yung sinasabi mo, ilang beses na? 16? EDCA. So, yun na yung pang-araw. Yan ang unang tatargetin ng China. Kung kayo ang lumagay sa China, at kung ako ang advisor ng China, ang una kong sasabihin, kung ako man ang general ng China, sasabihin ko, brother, upakan natin yung Pilipinas. Upakan natin lahat ng kasi nakatutok sa atin dyan, may mga missile dyan. Upakan tayo. So, talagang target yan. Yung ating mga pinuno, dapat inisip yun. Ngayon, nandyan na ano gagawin natin ngayon? Nandyan na. So, yun yung question mark na naman. Anong gagawin? Mawawa tayo. Wala. Tapos, ang Pilipinas dapat ang isipin din. So, nagtatay tayo ng bases dito sa tip ng Pilipinas. Sa anong island yun? Yami Island. O Navalis ba yun? Nuvali. So, kahit pag 45 ka dyan, kung di naman natin kaya i-cover yung kanan na dagat, nandun yung Philippine rice, Benham rice, makakaikot yung Navy ng China from dito sa tip, makakaikot dito sa kanan natin. So swing siyang ganyan, dito siya papasok sa Quezon o Bicol. Doon tayo. O kaya, papasok pa siya sa loob eh. Yari tayo. That's why no amount of mga bases kung walang mga radar systems o kaya mga patrol ships, etc. O submarine. Wala naman tayo. Pero man tayo, inadil lang yan. O kaya nga, tingnan ninyo, yung condition ng armed forces, sino may kasalanan? Di ba politiko? Dahil sa budget na yung tatlong horizon na sinasabi nung nakaraan vlog. Di ba may tatlong horizon? Wala talaga. Kaya, problema tayo. Kaya nga, we are in deep shit. Yun yung natin. So, yun ang problema. pero interesting what will happen sa rally bukas, no? Interesting yun. February 25 rally, peace rally, Cebu. Interesting yun. Yung kay Pastor Kibuloy? Hindi, sa Duterte camp. Meron ba? Meron. Kaya na balitaan niya. Alam ko na yung bahay ko. So, yung Duterte camp, may rally bukas, 25 sa Cebu. Prayer rally. 25. Ano ba yan? 24? 24, tomorrow. Bukas na. So marami nagpunta doon na vlogger. Ako pinapupunta ako doon ng mga subscriber Sabi, hindi na ba't pupunta ako doon hindi ko talaga type yung gano'n. Makipag yung hi hello, yung kita-kita para lang makita ka. Gano'n ba? Wala Sa akin simple lang.
pagka hindi ka kailangan, hindi ka kailangan, ganun lang. Basta salita lang ng salita kung ano yung maganda para sa taong bayan natin. Kung wala, I will mind my own business. Pwede naman mag-relax eh. Stress naman talaga yung bansa natin. Kaya sobra. Kaya nga minsan ako sabi, pagka itong June 12, hindi tayo nagpakita na babalik na lang ako travel vlog. Wala, hindi nakikinig eh. Minsan maraming ganun. Even if you, for example, I sacrifice myself. I stand up to the point of getting killed, di ba? O kaya getting yung persecuted. And then what? Then sasabihin sa iyo ng tao, tayo na, let's go. Yun na, people power na. Hanggang salita lang naman naman eh. Hanggang salita lang. Ngayon, kunyari seryoso yung iba, then fine. O sige, then what? Are you ready? Are you ready na solve mo yung problema? And then maya-maya, kamag-anak mo yung mayari, hihingi ka na, sir, wag na magawawa naman. O, di ba? Eh, magde-declare ka ng death penalty na lahat ng kurakot, lahat ng mga kalaban ng state, kriminal, droga, etc. Lahat yung death penalty. O, tapos may lalapit sa'yo. Palitan nyo yung death penalty, di yan maganda, bla bla bla. O, sino kalaban mo yan? Yung dati, the same people who urge you. Parang nga. Kaya nga, tapos kalaban mo rin yung simbahan, kalaban mo na. So, we deserve the country that we have. Buti pa nga pumunta ka na lang sa ibang bansa eh. Yun nga. Di ba? Para si Sir Raul. Marami na ako nakita na marami na nagsasabi sa akin na wala nang pag-asa ang bansa. I'd like to fool myself Meron pa. Laging meron may pag-asa. It's just, you have to want it na, and you have to fight for it. Pero, wala eh. Siguro mas maganda kunyari gera talaga. Pagka naroon ng gera, pagka merong gera, doon magkakaroon ng pagkakaisa Pilipino. Sigurado, kahit anong... doon mo na ngayon ayusin. Doon yung lahat ng partido, kampiyan niya, pagka nagkaroon ng gera. Sino ang sasabihin mo? Halika, congresswoman, halika rito. Gera na eh, di ba? Anything goes na. Ikaw yung ano eh. Sabi ko, Commander. Ang gulo ng Pilipinas. Pero huwag kayo magpapaka-stress. Yung iba nga na-stress na eh. Yung ibang vlogger. Stress na stress. You have to wait. Okay. So, yung ano sinasabi ko na overview. Yung game plan really is to destroy the Dutertes. That's the game plan. Di ba? Tignan nyo lahat na nangyayari ngayon. Connected na ma-neutralize ang mga Duterte. So, alam niyo yung nangyayari. Dapat, you be careful sa mga nadidinig ninyo. Gusto nilang guluhin talaga, baka later on, parang martial law o whatever. Pero may sinasabi kasi yung mga ibang vlogger, protect the Constitution naman. Mga military, nakikita nyo na naman medyo gewang-gewang na. Paano naman yun? Alam nyo naman yung Constitution. Protektahan nyo naman. Nakita nyo na naman merong mga anomalya na nangyayari. Pinakikilos nila, nakikita nyo naman yung armed forces, nakikita naman. Di ba, nakikita na naman ng armed forces yung nangyayari sa lipunan natin. Bakit hindi nila maprotektahan yun? Gusto nyo, ito kasi yung mga sinasabi na... Gusto nyo bang matapos talaga na ito? Gusto nyo matapos to? Isang announcement
labas kayo lahat sa kalsada. Lahat kayo, milyon-milyon. Lumabas kayo. Tapos to. Yun nga. Ang problema, panay salita eh. Yun lang, yun nga. Panay salita ang tao eh. Parang balikan lang ba? Parang binubuyo ng mga ibang vloggers. What is holding Duterte to stand up? Tapusin to. You think si Duterte? Si Digong, huwag na si Sara. Si Digong na lang. Kasi si VP Sara, in fairness, no, she's the Vice President. If she moves, pangit eh. Pangit. Vice President siya. May delikadesa yung tao eh. Kahit anong gawin niya, may delikadesa yung Vice President, no? For the record, I want to speak for the record na gano'n. Now, okay, si Digong. Yan, exciting si Digong eh. Pag tumindi. Alam niyo ba itong si Digong, isang salita niya, tapos na to? Oo. Isang salita lang. Pag sinabi ni Digong na lumabas, ako mismo. Ano kaya yun? Ano kaya yung sinabi ni Sir Dado na yun? Na ako mismo. Bitin yan, no? So, bibitinin ko muna kayo, guys. Kung ano ibig sabihin niyang ako mismo. Ang alin? Ako mismo. Baka Sir Dado. Ako mismo. Ako mismo. Baka Coke mismo yun eh. Coke solo. Yun. So, bibitinin ko kayo ng konti doon. At isusunod na natin yung ibig patukuyin ni Sir Dado na ako mismo. So, ako mismo, Coke mismo. Kidding aside, guys. So, yun. Bibigyan ko kayo, iwanan ko kayo ng trivia. Ano kaya yung sinasabi ni Sir Dado? Kung totoo kilala nyo si Sir Dado, alam nyo kung ano ibig patukuyin niya sa ako mismo. So, i-comment down below nyo. Trivia lang tayo, guys. Para medyo sumaya-saya naman ang ating nabubulol ka na, DIY KKB. Yan. So, iwanan ko muna yung katanungan na yun sa inyo. Para nasa ganun, magkaroon tayo ng konting may iwang mga tanong. Yon, tanong. So, tanong ay, ano yung ibig sabihin ni Sir Dado na ako mismo? Ako mismo. Ayan. So, ganito lamang po, guys. At isusunod ko yung kasagutan doon sa ako mismo. At ako po ay muli magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. At laging sinasabi ni DIY KKB Informative, maging mapanuri po tayo. Ating bantayan kung ano yung mga ginagawa ng ating mga opisyalis ng gobyerno sa ating lipunan. Kumbaga, bantayan natin kung ano yung mga, meron ba sila nagagawang mabuti, meron ba sila nagagawang mali para sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kailangan bantayan natin sila. Kasi ang pagbabantay sa ating mga opisyalis ng gobyerno ay para sa ating kinabukasan. Yun po. So, hanggang dito lamang po ako. Maraming salamat po sa aking, again, mga subscribers. At ako'y mulit-muli nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po, guys. Hanggang sa muli. See you on my next vlog. Ako mismo. So, hinayaan ko na muna, hindi ako nag-post, nag-vlog dahil sa gusto kong may post ni DIY KKB Informative ni Oliver yung usapan namin, 4 na oras ay napot doon, sayang naman kung hindi niya may post yun. So, ine-edit pa niya baka may mga hindi tamang sinabi. Kasi ano yan February Revolution yan eh. So, napag-usapan yung February Revolution.
So, yun yung naipost na yata niya. So, I have to check it pa. Alam ko meron nag-notify sa akin Tapos, panoorin nyo lang, doon kayo manood. Supportahan nyo rin yung channel niya. Kahit pa paano, nagko-comment din siya para meron iba-iba yung insights na nakukuha ninyo. From a simple person that he is, tapos kanya-kanya analysis yan. Kaya kung titignan ninyo ngayon sa social, sa SOCMED, ang daming vlogger, iba-iba yung analysis. So,